Gising na ba ang anak ko, Dok? Parang awa mo na po. Sana ay maayos lang siya. Naririnig ni Nicole ang ina niya, tila ba naglulumuhod sa kausap nito. Nasa labas man ito ng pribadong silid na kinalalagyan niya, ay rinig pa rin niya ang pagtangis nito. Dapat siyang maging maayos. Nawala na ang ama niya, kaya hindi ko kaya na pati ang nag-iisa kong anak ay mawala rin. Natutop ni Nicole ang bibig niya upang pigilin ang malakas niyang pag-iyak. Wala na ang ama niya, hindi na pala nito kinaya. Ngunit bago ito mawala ng hininga, tandang-tanda pa niya ang sinabi nito. Humihingi ito ng tawad sa di niya malamang dahilan. Natigilan lang si Nicole nang biglang sumakit ang ulo niya. Halos mawalan siya ng hininga dahil sa sakit. Ngunit tiniis niya dahil nga naririnig pa niya ang ina niyang umiiyak. Nawalan siya ng malay at hindi na alam ang mga sumunod na nangyari. Gising na po siya kanina. But to be sure, sinuri na ulit namin siya. Ma'am, you don't have to worry kasi stable naman ang lagay ng daughter mo. Bakit nawalan ulit siya ng malay? Bakit? Sabi ninyo ayos na. Sabi ninyo gising ng anak ko. Muling nagising si Nicole. Nagulat lang siya dahil madilim. Patay yata ang ilaw. Mommy? My daughter, salamat naman at gising ka na anak ko. Malakas na umiiyak ang ina niya. Bakit po nakapatay ang ilaw? Wala po bang power? Nicole, hindi nakapatay ang ilaw. Bakit po wala akong makita? Mami, wala akong makita. Garalgal ang boses ni Nicole dahil sa kaba. Maayos naman kanina ang paningin ko eh. Nakakakita pa ako kanina. Kaya sure ako na wala lang ilaw. Doc! Hinang-hina ang boses ng ina ni Nicole. Naramdaman niya na may humawak sa kanya. Tila yata sinusuri siya sa mga oras na to. Ma'am Nicole, relax lang po muna. Susuriin lang kita. Sandali lang po, kailangan ko lang na ilawan ng eyes mo. Eto ma'am, may nakikita ka? Or kahit aninag lang po? Wala po. Wala kahit aninag. Ma'am, kailangan pa pong mailaboratory si Ma'am Nicole para masiguro ko. Bulag na po ba ako? Lifetime na po ba ito? Lakas loob na tanong ni Nicole. Sa ngayon, hindi ko yan masasagot hanggat wala ang resulta. Mommy! Niyakap siya ng kanyang umiiyak din na ina. Pinapatahan siya nito at pinapakalma habang tinatapik-tapik ang likod niya. Maging matatag ka lang anak. Magiging maayos din ang lahat. Wala na si Dad. Tapos bulag na ako. Paano pa po magiging maayos ang lahat, Mami? Hindi na ako makakabalik sa normal kong buhay. Pabigat na lang ako sa iyo ngayon. Ayaw ko nito. Ayaw ko ng ganito, Mami. Dapat namatay na lang ako. Dapat ako na lang. Nak, tama na. Hindi gusto ng daddy mo na ganyan ka. Pakiusap. Kumalma ka, Nicole. Lahat ng to ay may solusyon. Hindi kita pababayaan dahil anak kita. At mahal na mahal kita. Mahal ka namin ng daddy mo. Kaya huwag mong ibaba ang sarili mo. Parehas silang mag-ina na labis ang pag-iyak. Halos kalahating araw sila naghintay para sa paglabas ng ginawang pagsusuri sa kanya. Dahil pribado naman ng hospital, ay priority sila. Ma'am, may good news naman po ako. Gumaan kahit paano ang pakiramdam ni Nicole. Hindi naman po lifetime ang pagkawala ng paningin ni Ma'am Nicole. Ngunit hindi natin masasabi ang proseso dahil pwedeng mamaya, bukas o sa susunod na mga linggo ay bumalik na ang paningin niya. Ngunit maaari rin na mas matagal pa. Isa lang po ang may papangako namin sa inyo na hindi ito magiging lifetime. Ibig sabihin, magiging bulag pa rin ako. Dismayado si Nicole, ngunit mas nakatulong ang balitang to para di siya mawalan ng pag-asa. Iisipin na lang niya palagi na di ito panghabang buhay kaya hindi siya maiinip. Hindi ba't mas magandang balita ito, Nak? Sabi ko naman sa'yo, may pag-asa pa. Makakalabas na ho ba ako? Gusto ko makita na si... Natigilan siya at pagak na natawa. Oo nga pala, pansamantalang bulag na nga pala ako. Hindi man lang niya magagawang makita ang ama niya kahit sa huling hantungan nito. Bakit parang ang lupit na nangyayari sa buhay natin? Parang parusa.
Nak, malalampasan na rin natin to. Sana nga. Walang ganang tugon niya bago nahiga na lang. Inalalayan pa siya ng kanyang inapahiga na mas nakakapagpainit sa ulo niya. Simpleng paghiga lang hindi ko pa magawa. Paano pa ako nito mabubuhay? Tanong pa niya. Hindi na sumagot ang ina niya. Panigurado, umiiyak na naman ito dahil sa awa sa kanya. Nak, bibili lang ako ng pagkain natin. Paalam ng ina niya. Hindi siya kumibo, pero alam niyang umalis na ito dahil rinig niya ang pagsarado ng pinto. Ilang sandali pa nakarinig siya ng pagbukas. Inakala niya na nurse kaya di siya nagtatanong. Ngunit hindi naman lumapit sa kanya at nagsalita, kaya napakunot ang noo niya. Naupo siya bago nagtanong. Sino ka? Nauutal pa siya. May mga binili akong pagkain para sa inyo. Sino ka ba? Inis niyang tanong. Makikilala mo rin ako soon. Sa ngayon, ito lang munang tanging magagawa ko, Nicole. Ikinalulungkot ko ang pagpanaw ng daddy mo. Umanap na ako na magiging kapalit ng mga mata mo, kaya makakakita ka na ulit. Hindi na kailangan. Mas gusto ko ang orihinal kong mga mata. Sabi ay makakakita din ako, kaya pwedeng huwag ka magbibiro ng ganyan. Hindi ako natutuwa sa'yo, ni hindi nga kita kilala. Makikilala mo din ako soon. Ito ang iniwan nitong salita bago lumabas na. Pilit na kinikilala ni Nicole ang lalaki, pero wala talagang pumapasok sa isipan niya. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Dumating na pala ang ina niya. Ala, bakit ang daming pagkain dito? Binisita ka ng kaibigan mo, Nak? Hindi po, hindi ko kilalang lalaking pumunta dito. Tanggi niya. Pwede bang itanong mo sa nurse station ang list ng dumalaw sa akin, Mami? Sige. Umalis ulit ito at pagbalik nito ay wala naman daw ibang dumadalaw pa. Sino ba kasi ang misteryosong lalaki na yon? Bakit naman ito mag-aabala kung di naman niya ito kilala? 3 araw na si Nicole sa ospital. Nakiusap na sila sa doktor na bigyan na sila ng clearance para makauwi na. Pumirma na lamang yung ina niya at sinabing babalik na lamang sila para sa check-up. Nakikiramay po kami. Condolence po. Nicole, nakikiramay kami. Ito ang mga paulit-ulit na naririnig ni Nicole habang walang emosyon na nakaupo sa harapan ng kabaong ng kanyang mahal na ama. Nicole? Nakilala agad niya ang boses ni Elena. Si Elena ay ang matalik niyang kaibigan na sa Australia na nakatira dahil may sarili na itong pamilya. Pasensya ka na ha, ngayon lang ako nakauwi. Hindi kita nasamahan sa ospital. Sorry talaga, Nicole. Umiiyak itong yakap siya. Ikaw naman, ayos lang. Nauunawaan ko na may mga kailangan ni ayos bago ka umuwi. Ang mahalaga naman nandito ka na, Elena. At least ngayon, hindi na lang si Mami ang sandalan ko, kundi ikaw na din. Oo naman, hindi ako aalis sa tabi mo, Nicole. Elena, sa tingin mo, makakabalik pa ako sa normal kong buhay? Sa trabaho ko? Pakiramdam ko, wala na akong pag-asa Nicole, huwag ka naman ganyan. Oo naman, pansamantala lang naman yan, di ba? Lakasan mo lang ang loob mo, Nicole. Nandyan lang ang trabaho. Matanggal ka man dahil sa sitwasyon mo, makakahanap ka pa rin dahil magaling ka at matalino ka. Isa siyang arkitekto. Masaya si Nicole at gustong-gusto niya ang ginagawa niya. Ngunit ngayon wala pa siyang makita, nakapending ang lahat ng proyekto niya dahil paniguradong pinalitan na agad siya. Hindi naman titigil ang trabaho para lang sa kanya. Gets na gets ito ni Nicole. Nakulong bang driver ng truck? Dapat lang na makulong siya, Nicole. Grabe ang ginawa niya sa inyo ni Tito. Namatay din siya, Elena. At ayon sa investigasyon, nakainom nga ito. Wala na kaming ahabulan para sa nangyari sa amin ni Daddy. Sa pamilya, may nakausap kayo? Elena, isang kahig isang tuka lang sila. Wala naman silang magagawa pa. Sa kumpanya naman, nagbibigay sila ng pera tulong sa amin ni Dad. Ngunit hindi sapat ang pera para sa pangyayaring to. Walang katapat na halaga to, Elena. Oo naman,
Wala talaga. Dapat sa kanila, maipasara. Hindi na ginawa ni Mami eh. Sa driver ng truck talaga lahat ng sisi. Ito ang punot dulo ng lahat. Hindi ba ninyo inireklamo ang kumpanya? Kasi nabalita sa TV na wala na daw ang kumpanya. Napataas ang kilay ni Nicole. Wala na akong pake sa kanila. Pero sinisigurado ko sa iyo na wala na kaming kinalaman doon. Lumipas ang mga araw hanggang sa araw na libing na ng ama niya. Ayon sa ina niya ay marami ang kasama nilang nakikiramay. At matapos ang libing ay dumiretso na sila sa tahanan nila upang makapagpahinga sila. Flight mo na diba? Bakit hindi ka pa gumayak? Hindi kumibo ang kaibigan niyang si Alena. Alam ko ayaw mo kong iwanan pero kailangan mong bumalik. Hinihintay ka ng pamilya mo dahil kailangan ka rin nila. Narinig niya ang paghikbi nito. Sana pala, di na muna ako ng asawa. Para ako kasama mo palagi at gagabay sa iyo hanggat nagpapagaling ka. Pinagsisihan mo pa bigla desisyon mo dahil lang sa akin. Tumahan ka na, Alena. Magiging ayos lang ako. Oras na gumaling na ako, dadalawin agad kita. Sa ngayon, mahirap man, pero kailangan natin magpaalam sa isa't isa. Bakit ba kasi hindi pwedeng dito muna ako hanggang sa gumaling ka na? Humagulhol na ito. Maliit pa ang anak mo, kailangan ka niya. Alena naman eh, lalo ako nahihirapan pag ganyan ka. Ipangako mo na, di ka susuko. Sige, ipinapangako ko. Mahigpit siya nitong niyakap. Tita, tatawag po ako palagi sa inyo para kamustahin po ang kaibigan kong napakaganda. Oo naman, anytime Alena. Gumayak na ito. Ayaw nitong ihatid pa nila, kaya naman sa driver na lang nila ito nagpahatid. Bandang 8:00, habang tahimik silang kumakain ng ina niya, ay bigla na lang itong nagsalita. Nak, alam ko hindi ito ang tamang oras dahil sariwa pang lahat. Pero kasi, kailangan ko itong ipaalam sa iyo. May problema po ba? Malaki. Tila ba paiyak na ang boses ng ina nito? Baon na kasi tayo sa utang, Nicole. Iniwan ng daddy mo sa atin ang lahat ng utang niya. Lugi na palang mga negosyo. Dahil akala niya, magagawan pa ng paraan, kaya umutang siya sa bangko. May ipon naman po ako. Magkano ba? 70 million lahat-lahat, nak. Hindi na sapat ang pera na naitabi ko o kahit ang sayo. 5 milyon pa lang ang nagagawa kong maipon. Uwi ka niya na nawalan na ng gana sa pagkain. Paano na po? Pati ba mga properties natin wala na po? Nak, tumubo na kasi ang utang. Kaya narimata na pati mga properties natin. Ngunit may isa pang solusyon, Nicole. Hinawakan nito ang kamay niya. Ano po? Ipapakasal kita sa mayamang negosyante. Si Chris. Plano na namin to ng daddy mo bago pang aksidente. Pakakasalan ka ni Chris at isasalba ang buhay natin. Mommy, mukha po ba akong tuta na pwede nilang basta ibigay? Nak, pasensya na talaga. Pero kasi ito lang ang paraan na naisip namin. Masamang-masama ang loob ni Nicole. Pero ramdam rin niya ang hirap ng ina niya. Paano na sila kapag di nabayaran ng utang na yon? Pati ba itong mansyon nila makukuha na? Bulag pa ako. Sa tingin mo, tanggap niya, Mami? Tapos na ang usap, anak. Bulag ka man o hindi, tuloy yon. Nasabi ko sa kanila na pansamantala lang naman at wala namang problema sa kanila. Sa susunod na linggo na nakatakda ang kasal. Pasensya na talaga, anak. Ito ang dahilan kaya hindi na ako nagpalipas ng oras bago ipaliwanag sa iyo lahat. Paliwanag ng ina niya. Tinanggap na ni Nicole na baka nga ito ang kapalaran niya. Ngunit napakalupit man ay wala naman siyang magawa. Oras lang na bumalik ang paningin niya, gagawa siya ng paraan para maibalik ang pera at makalaya sa magiging asawa niya. Ihahanda na lamang ni Nicole ang sarili niya at pipiliting maging matatag, alang-alang na lang sa nahihirapan din niyang ina. Habang nasa silid ay hindi maiwasan ni Nicole na kabahan. Ngunit sagad na ang nailuhan niya, kaya wala na siyang mailabas.
At isa pa, tinanggap na niya na hindi niya mahal ang kanya magiging asawa. Bahala na, basta masalba lang silang mag-ina. Naniniwala siya na makakaya niyang makaahon. Oras na bumalik na ang paningin niya. Nak, ready na sila. Tumango siya bago kinampante ang puso niya. Hindi niya alam ang mukha ni Chris at wala din siyang ideya sa ugali nito. Lalong hindi pa rin niya ito nakikilala dahil wala na raw oras. Sa mismong kasal na lang daw sila magpakilala sa isa't isa. Nakaalalay ang ina niya habang lumalakad patungo sa taong aangkin sa katawan at buhay niya. It's me. Wika ni Chris nang hawakan ito ang kamay niya. Balak pa lang sana magsimula na magkakasal sa kanila nang magsalita si Chris. Bago ang lahat, may gusto lang akong sabihin. Ngumiti pa si Nicole kasi akala niya maganda ang sasabihin ni Chris. Ngunit ligid sa kaalaman niya na ayaw talaga nito sa kanya dahil sa sitwasyon niya. Hindi ko gustong pakasalan ng babaeng to. Hindi ba dapat siyang mag-aalaga at mag-aasikaso sa akin? It's not fair na ako lang ang mag-aasikaso sa kanya. Pasensya na talaga. But I can't marry you. Dismayado ang mga taong rinig niya yon. Ngunit wala naman siyang ideya sa reaksyon ng karamihan. Ni hindi niya alam na umalis na si Chris sa tabi niya. Narinig niya ang kanyang ina na nagmamakaawa. Mommy, enough na. Pakiusap niya habang mahinang umiiyak. Sapat na ang kahihiyang to. Tuloy ang kasal. Ito ang boses ng lalaki na dumalo sa kanya sa ospital. Tumayo ka na, tita. Rinig pa niyang wika nito sa kanyang ina. Drago? Utal ng ina niya. Sa narinig niyang pangalan, nakilala na niya ang lalaki. Ito ay ang dati niyang kalaro at pinagtatanggol. Si Drago at ang pamilya nito ay malapit sa kanila. I will marry her. Wika pa nito bago niya naramdaman ng hawakan nito ang kamay niya. Mr. President? OMG! Oo nga! Nanalo siyang presidente kahapon! Usap-usapan ng mga taong nanatili. Paalisin ko ba silang lahat? Bulong pa ni Drago. Hindi na kailangan. Ano pang hinihintay mo? Ikasal mo kami. Hula niya ay ang pari ang kausap nito. Pero walang permiso ng babaeng nais mong pakasalan. Sagot nito. Dapat ay. Pinutol na niya ito at sumagot. Ikasal mo kami. Payag po ako. Si Drago bang magsasalba sa kanila? Pwes, wala na siyang pakay kundi maging maayos silang mag-ina at mawala ang kahihiyan na dinulot ni Chris sa kanya. You're now husband and wife. Hinagka ni Drago ang kamay niya imbis na ang labi niya. Inalalayan siya nito mukhang palabas na sila. Mommy? Nakasunod ako, anak. Don't worry, nandito lang si Mommy. Umiiyak pa rin ito hanggang ngayon. Mr. President, kalat na po sa media ang biglaan ninyong pagpapakasal. Update ng kanang kamay niyang si Elias. Ipakalat mo pa yun ang gusto ko. Dapat siyang makilala ng lahat as my first lady. Utos niya, kaya agad itong umalis upang kumilos. Drago, seryoso ka ba talaga sa ginawa mo? Alam ba to ng parents mo? Nakakahiya naman. Ngunit salamat talaga dahil isinalba mo sa kahiyan si Nicole. Tita, matagal na po kaming nakauwi dito sa Pinas. Nalaman namin na may problema kayo. Ngunit pinayuhan ako ni Dad na wag nilang makisali. Dahil huling nakausap niya si Tito ay binawalan siya nitong tumulong dahil sa hiya. Paliwanag ni Drago. Nakasulyap siya kay Nicole na walang imik. Pasensya ka na, hindi ako nagpakilala sa iyo sa ospital. Pagak itong natawa. Nakakaawa pala talaga kami. Sambit pa nito. So, what's next? Don't worry about what happened. Tita, isa-shoulder ko ang lahat ng babayaran. So you don't have to worry about that too. Drago, salamat talaga. Ngayon mas kampante ako dahil hindi ka iba sa pamilya namin. Mommy, pwede bang dumito ka lang? Ayoko maging pabigat sa kanya.
Pakiusap ni Nicole na alam niyang apektado pa rin sa nangyaring pag-atras ni Chris. Pasensya ka na sa kanya dahil sa pinagdaraanan niya. Naging malamig ang pakikitungo niya kahit sa akin. Mahinang paliwanag ng ina ni Nicole. Don't worry po, mas magiging mahabang pasensya ko. Gusto po ba ninyo makausap ang parents ko? Pwede ko silang tawagan. Abala pa yon, nakakahiya na. Ipapahatid na lang po kita sa driver. Tumango na ito kaya naman tinawagan niya ang driver. Lumapit siya kay Nicole, pinagmamasdan niya ito. Nakuyom ni Drago ang kamao niya. Sana hindi niya hinayaan na mapahiya ito bago siya umeksena. Ngunit mahigpit ang bili ng ama niya at ina na huwag siyang lalagpas sa limitasyon. Hanggang tingin lang siya sa dalaga dahil may plano na ang ama't ina nito. Matigas siyang tumatanggi sa ama ni Nicole, ngunit hindi na raw nito kayang pati sila ay idamay pa. Nandyan ka ba? Umayo siya bago sumagot. Nandito sa harapan mo. Mahinahon ang boses niya. Gusto mo bang magpalit? Baka kasi init na ito sa suot nito. Si Mami? Tanong nito imbes na sumagot. Pumunta sa parents ko para makipag-usap. Wala din akong katulong dito, kaya walang ibang magpapalit sa'yo, kundi ako. Sa tingin ko, wala naman masama dahil asawa na kita. Ikaw na ang first lady ng bansang to. Pero hindi ako komportable. Hihintayin ko hanggang sa maging komportable ka. Sa ngayon, wala akong gagawin, Nicole. Makakaasa ka. Dati, mahina ka lang. Pero paano naging presidente ka? Natawa siya bago sumagot. Sabi mo, maging malakas ako, di ba? Ito na, tinupad ko na lahat ng pangako ko. Napabuntong hininga siya bago muling nagsalita. Pasensya na dahil natagalan ako. Binuhat na niya si Nicole para dalhin sa magiging silid nila. Aalisin ko nang. Igawin mo na lamang ang kamay ko para ako na mag-alis. Basta pakibukas na lang ng zipper sa likod ng gown ko. Ginawa naman niya. Hindi makapaniwala si Drago na ang babaeng pinapangarap lang niya noon pa ay asawa na niya ngayon. Hindi ito talaga sumagi sa isipan niya. Masaya na siyang pinagmamasdan ito sa malayo. Mami, iniwan mo naman ako eh. Maktol ni Nicole nang magising siya kinaumagahan. Mami niya ang umalalay sa kanya pababa. Hindi niya alam kung umalis na ba si Drago o tulog pa rin ito. At oo nga pala, tabi sila sa pagtulog. Pasensya ka na anak, nakita ko naman na maayos ka. Kasi mahimbing ang tulog mo pagsilip ko. Mami, si Drago ba tulog pa po? Wala na siya pagtawag ko sa'yo kanina. Ngunit pinaalam naman niya sa akin na may mga aasikasuhin lang siya. Dahil sa Malacanang naman dapat ang president, diba? So, asahan mo anak na doon na rin kayo. Paano naman po ikaw, Mami? Don't worry about me, anak. Nakausap ko ang parents ni Drago. Gusto nila na bigyan ng pondo ang isa nating negosyo. Ayun na muna ang sisimulan ko, anak, para makabangon tayo. Paliwanag ng kanyang ina. Nauunawaan ko naman, Mami, na kailangan talaga nating kapalan ng mukha natin. Lalo na ho sa sitwasyon nating dalawa na baon sa utang. Naniniwala ako na di naman po ito ginusto ni Daddy. Salamat talaga, anak. Ikaw na lang ang lakas ko sa ngayon. Sana masaya na ang dad mo na hindi pa rin talaga napahamak ang prinsesa namin. Ngumiti siya. Ayaw na niyang palagi nalang umiiyak, kaya naman sinimulan na niya ang kanyang umaga na masaya. Tandang-tanda pa ni Nicole ang pangako ni Drago noon sa kanya. Bata pa sila, ngunit tinupad pa rin ito ang naipangako nito na papakasalan siya. Paano ba niya masusuklian ang ginagawa ni Drago para sa kanya? Mr. President, nais po nilang ma-interview ka para sa biglaan mong pagpapakasal. Wala man lang daw lumabas na chismis na may dinidate ka daw pala. Napairap si Drago. Ipinalabas ko na ang article kay Elias. Hindi pa ba sapat yun? Make sure na walang makakatunog sa paglipat dito ng asawa ko. Hindi siya sanay sa spotlight. Sa ngayon, hindi siya makakaharap sa mga tao. Mahigpit niyang bilin. Yes, Mr. President.
Lumabas na ito at naiwan na siya sa opisina, habang ang mga security ay nasa labas lamang, nakabantay, upang maiwasan ang mga makukulit na reporters. Lahat naman ay balak niyang bigyan ng sagot, ngunit hindi ang tungkol sa pribado niyang buhay, kasama ang asawa niyang si Nicole. Hindi ito kasali, kaya naman iniiwas na lamang niya ang tungkol sa kanila ni Nicole. Sunod-sunod ang katok mula sa labas ng office niya. Mr. President, may ire-report lamang po ako. Ang tungkol sa pagiging bulag ng First Lady ay kumalat na. Nakuyom ni Drago ang kamao niya. Lahat ng masasamang komento patungkol sa asawa ko ay ipa-delete. Now! Galit na utos niya. Isa lang ang naiisip niyang gumawa nito. Walang iba kundi ang lalaking duwag at walang kwenta. Si Chris. Elias! Tinawagan niya ito. Dahan-dahanin mo ang pagkilos. Make sure mong hindi magtatagal ang kumpanya nila within this week. Utos niya sa kanyang kanang kamay. Malaki ang magiging bonus mo kapag nagawa mo ng maayos. Pahabol pa niya bago pinatay ang tawag. Bandang 8:00 ng gabi ay nagawang makalipat nila Nicole nang walang nakakapansin. Pwede naman kami ni Mami sa mansyon mo? Lahat ng pag-aari ko ay sayo na rin. Hindi ko rin nais na mawalay ka sa tabi ko dahil ako naman ang poprotekta sa iyo ngayon, Nicole. Napasulyap siya sa ina nitong lihim na napapangiti. Ipinahanda ko na po ang pagkain. Wika pa niya na ikinatango naman ito. Ako na po. Agaw niya ng balak na sana nitong aalalayan si Nicole. Sa Malacanang, may mga serbidora. Kaya naman, walang kailangan gawin ang ina ni Nicole. Private din ang chef sa Malacanang. Kaya naman, quality ang mga dishes. Sana maging mahimbing pa rin ang tulog mo kahit na dito na sa Malacanang. Wika pa niya habang madahang kumakain ng asawa. Nakakamay lang ito dahil gusto nitong nararamdaman ng pagkain. Ginaya lang din niya itong magkamay. Masaya pala kahit na di niya alam ang pagkakamay. Ngayon lang niya nito nagawa at masasabi niyang very Pinoy ang ganito. May meeting pala ako sa India. May kailangan kaming pag-usapan ng presidente doon. Matagal ka doon, iho? Ina ni Nicole ang nagtanong. Babalik din ho ako kinabukasan. Ganyan ba talaga ang presidente? Masaya ba? Napangiti siya bago sumagot. Para sa bayan at sa paglilingkod sa mga mamamayan. Sa loob ng kanilang silid ay walang masabi. Tahimik. Tila walang nais bumasag sa katahimikan. Hanggang sa di na niya natiis. Nais niyang marinig ang boses ni Nicole. Gusto mo bang sumama sa India? Natawa ito. Bakit naman ako sasama doon? Wala akong gagawin kundi magpahirap lang. Hindi ka kailanman naging pahirap. Pero Drago, pwede mong magtanong? Seryoso ito. Sige. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Pinakasalan mo ko at walang pagdadalawang isip na tumulong. Tanda mo pa naman noon, di ba? Ikaw ang tagapagtanggol ko. Natawa si Nicole sa sinabi niya. Mga bata pa naman tayo noon. Di ba naman ngayon na nasa tamang edad na tayo? Hindi na basta-basta mababawi ang desisyong gagawin natin. Paliwanag pa nito. Wala naman akong nais bawiin o pagsisihan sa desisyon kung pakasalan ka. Personal choice ko yun. Malambing niyang sagot bago inayos ang buhok nitong hindi nakaipit. Ayaw ko maging pabigat sa kahit na sino. Kaya sana talaga makakita na ulit ako. Sana bumalik na ang paningin ko, Drago. Babawi ako sa'yo at lahat ng ibinayad mo sa utang namin ay unti-unti kong ibabalik. Ngunit wala naman talaga siyang pake sa laki ng halagang inilabas niya. Galing ito sa sarili niyang bulsa at hindi sa kaba ng bayan. Hinding-hindi siya magiging kurakot dahil unang-una, mayaman na siya mula nang isilang siya. Tumakbo siya bilang pangulo dahil nais niyang makatulong sa mga mamamayan. Hindi mo na kailangan isipin yun. Gusto ko lang na maging komportable ka na sa akin gaya noon. Pakiusap niya habang pinipigilan ng sarili. Dahil hindi niya maiwasang maakit kay Nicole. Dapat ba? Humarap din ako sa mga... Pinutol na niya ito. No,
You don't need to do that, Nicole. Don't worry about that. Inaasikaso na to ni Elias at ng sekretarya ko. Matamis itong umiti, kaya naman mas lalo siyang nahirapan magpigil. Kaya naman napatakbo na lamang siya sa banyo. Dahil masakit sa puson kapag hindi niya ito nailabas. Drago, may problema ba? Takang tanong ni Nicole na naramdaman yata siya bigla na lang umalis. Wala naman. Palusot niya kahit na nahihirapan magsarili sa banyo. Good morning. Hinagka ni Drago ang asawa niyang si Nicole sa forehead. Hinintay niya itong magising bago siya umalis sa tabi nito. Ayaw niyang kasanayan na umaalis agad siya na di man lang ito nababati sa umaga. At nais rin naman kasi ni Drago na siya ang umaalalay dito pababa. Si Mami pala? Tanong nito. Sa tingin ko, maaga siyang umalis. Nakita ko lang na iniwanan niya ako ng isang mensahe. Inaasikaso daw kasi nito ng business na binubuhay nito. Paliwanag niya bago ito inalalayan. Ngunit napansin niyang nahihiya ito. Hindi mo kailangan mahiya sa akin. Asawa mo na ako, remember? We share the same bed. At kahit walang nangyayari sa atin hindi ka pa rin dapat nahihiya. Obligasyon ko to. Paliwanag pa niya. No, mali ka. Wala kang obligasyon sa akin. Mahirap lang ako sa'yo. Mahirap maging presidente. Kaya hanggat maaari sana, ayaw kong dumaragdag pa sa'yo. Sabi ko naman kasi kay Mami, wag mawawala sa tabi ko hanggat wala pang Hindi na niya ito pinatapos. Nicole, gusto ko to. Gusto kong inaalagaan ka. Masaya ako. So please, hayaan mo kong pagsilbihan ka. Hindi na nito kumibo. Hinayaan na siya nito. Dahil nag-aalangan siya na baka matisod ito, ay binuhat na niya ito. Nasulyapan niya si Elias at ang sekretarya niya sa sala na mukhang siya na lamang ang hinihintay. Hindi kumibo ang dalawa, basta nakamasid lang ito. Inupo niya sa couch ang asawa niya. Ano gusto mong breakfast? Tanong pa niya kay Nicole. Ayos lang, kahit ano. Ipapahanda ko lang sa chef. Tumango naman ito. Sumenya siya kay Elias at sa sekretarya niya upang sumunod ang mga ito patungo sa kusina. Magandang umaga po, Mr. President. Bati ng chef sa kanya pati na rin ang mga iba pang kasama nito. Baka nagugutom ng asawa ko, kaya naman pakibilisan. Simpleng breakfast lang, pero healthy at quality. Biling niya na sinunod naman ang mga ito. Hinarap niya ang sekretarya. Sa opisina lang ako, wala munang iba. Yes, Mr. President. Tugon nito bago sana aalis na nang tawagin muli niya ito. Pwede mo bang kausapin ang asawa ko? Ayoko lang na maboard siya. Sana makipagkaibigan ka sa kanya. I'll try my best, Mr. President, para pumalibang ko ang First Lady. Sobrang formal na mga ito. Si Nicole lang talaga ang tumatrato sa kanya na normal pa rin siya, kahit isa na siyang presidente. Elias, Mr. President, tapos na bang pinapatrabaho ko? Tagilid na mga negosyo nila, Mr. President. Malaki ang bonus mo sa akin. Sige na, makakaalis ka na. Utos niya na sinunod naman ito. Hello po, Ma'am First Lady. Sobrang formal, hindi tuloy alam ni Nicole ang sasabihin niya. Pwede bang Nicole na lang? Ma'am Nicole, hindi po kasi pwedeng sa pangalan lang. Required po sa amin na magbigay galang sa asawa ng presidente. Masasanay ka rin po, Ma'am Nicole. Sana nga. Napabuntong hininga siya. Pero pwede bang malaman, ano ka ni Drago? Sekretarya po ako ni Mr. President. Siguro gaya niya sobrang dami mo ding iniisip. Salamat sa pagtulong sa kanya. Hindi ko man makita ang mukha mo. Alam kong di lang ang kalooban ng maganda sa'yo, kundi pati na rin ang mukha mo. Hindi po ako magtataka bakit mahal na mahal ka ni Mr. President. Napaka-elegante mo po, Ma'am Nicole. At talaga namang napakaganda. Ha? Mahal na mahal? Nagulat pa siya. Ngunit muntik man madulas, ay nagawa naman niyang bumawi. Oo. Sa tingin ko, sweet lang talaga siya sa akin.
Normal naman sa mag-asawa ang ganito, di ba? Natawa ito. Ma'am, bihira po sa mag-asawang sweet. Sa una lang po kasi yon. Ngunit kapag mag-asawa na at may anak na, nawawala na po ang sweetness. Oo nga, sweet nga si Drago sa kanya. Ngunit akala niya kasi ay normal lang ito. Nakahanda ng breakfast. Sumulpot na si Drago. Hindi ka pa aalis? Ayos na ako dito mag-isa. If kailangan ko talaga ng tulong, ay makikisuyo na lamang ako sa mga serbidora. Paliwanag niya upang maitaboy na si Drago. Sige na, alis ka na. Pero hindi ka pa kumakain. Hihintayin muna kitang matapos bago ako umalis. Sa opisina lang naman ako ngayong araw. Sa susunod na araw pa ang lipad ko patungo sa India. Sa opisina man o hindi, dapat maaga ka pa rin. Pangaral niya. Hindi ka na lang basta normal na tao. Ikaw na ang presidente ngayon, Drago. Dapat na ba akong bumaba sa pwesto para lang makasama kita ng mas... Pinutol niya ito bago nagsalita. Pasensya ka na sa kanya. Hindi naman siya ganyan. Mahilig lang talaga siyang magbiro. Kahit noong mga bata pa kami, hindi niya talaga sineseryosong sinasabi niya. Hingi niya ng paumanhin sa sekretarya nito. Narinig niya ang pagtawa ng sekretarya. Walang nagawa si Drago kundi ang pumunta na sa opisina. Ngunit ang sinabi niya kaninang hihingi na lamang siya ng tulong sa mga serbidora ay di niya magawa. Naalala kasi niya ang sinabi ni Chris na pabigat lang siya dahil sa sitwasyon niya. Sa opisina, walang ibang laman ang isip ni Drago kundi ang asawa niyang si Nicole. Elias, pwede bang mag-utos? Mr. President, kahit anong oras po ay gagawin ko sa abot na makakaya ko. Simple lang naman, ngunit ayaw ko may makahalata sa'yo. Gusto ko sanang lagyan mo ng tracking device ng asawa ko. Gusto ko, safe siya palagi. Masusunod po, Mr. President. Tumangutango siya. At isa pa nga pala, aalis na sana ito na magsalita pa siya. Sapat na bang ginagawa ko para matawag akong sweet o kulang pa? Tila ba gusto nitong matawa? Wala kang bonus kapag tumawa ka. Banta niya, kaya naman sumeryoso ito bigla. Mr. President, mas maganda rin po na napapatawa ninyong First Lady. Hindi naman po sapat ang pagiging sweet lang. Paano ba? Google mo po, Mr. President. Yun po ang makakapagturo. Agad na hinugot ni Drago ang cellphone niya at nag-search na ng kung ano-ano. Magmalamacho dancer? Gulat na gulat siya. Magsuot ng dress? Disgusting. Binagsak ni Drago ang cellphone niya. Mr. President, paano kung yan nga po makakapagpatawa sa kanya? Maingat na tanong ni Elias. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi ko pa rin gagawin. Matigas niya ang paninindigan. At paano ba naman niya gagawin yon? Hindi naman itong makikita ni Nicole. Bandang 8:00 ng gabi ay matyagang hinihintay ni Nicole si Drago. Umuwi naman bandang tanghali ang ina niya. Kaya may nakasama na rin siya na di na niya kailangan umasa sa serbidora. Hindi pa ba siya uuwi? Hindi ko rin po alam, Mami eh. Ngunit wala naman po siyang sinabi na di siya makakauwi. Sa tingin ko ay abala lang siya sa mga oras na to. Paliwanag niya sa inang kanina pa siya inaaya kumain. Mauna ka na po. Siguro po hihintayin ko pa siya ng ilang mga minuto pa. Uwi ka pa niya. Sigurado ka ba? Opo. Tugon niya bago ikinampante ang puso niya. Sorry, late na ako nakauwi. Narinig na rin niya sa wakas ang boses nito. Bakit gising ka pa hanggang ngayon? Takang tanong pa nito. Hinihintay kita. Baka wala ka nakasabay kumain kapag nauna ako. Ayos lang naman. Hindi ka dapat nagpalipas ng pagkain, Nicole, para lang sa akin. Simula bukas, maaga akong uuwi para di mo na ako kailangan hintayin ng ganito katagal. Natawa na lamang siya bago sumagot. Gusto ko rin naman nakasabay ka eh. Nahihiyaman ay nagawa pa rin niyang masabi. Let's eat? Aya nito bago siya inalayan patungo sa dining area.
Gising pa naman ang ilan sa mga serbidora dito, kaya naman may nag-asikaso pa sa kanila. Maganang kumain si Nicole. Sabi ni Drago, wala daw itong gagawin bukas, kaya makakasama daw niya ito sa magdamag. Natuwa ang puso ni Nicole, ngunit nililimitahan pa rin niya ang sarili dahil sumasagi sa isipan niya na baka masyado lang siyang filingera, na baka mabait lang talaga si Drago. Isang magandang umaga. Imbis na babatiin sana niya si Drago, ay sinarili na lamang niya ito dahil hindi siya sigurado kung gising na ba ito. Morning. Napangiti siya. So, gising na nga ito at mukhang siya lang hinihintay. Morning din. Balik na bati niya, ngunit di na kasing energetic na nasa isipan niya dahil inabot na siya ng hiya. Aalalayan na kita patungo sa banyo. Wika nito na hinayaan naman niya. Sobrang komportable na siya kay Drago. Pwede ko bang malaman ang schedule ng check-ups mo? Sige, ibibilin ko kay mama na ibigay sa'yo. Bakit mo pala tinatanong? Gusto kong kasama mo ko pag pumupunta ka doon. Gusto kong malaman if may development ba sa mata mo. Bigla siyang napabuntong hininga dahil tinamaan siya ng lungkot. Paano kapag walang development? Habang buhay mo na lang ba akong aalalayan? I'll do anything para makakita ka ulit. At wala rin akong pake kahit hindi ka na makakita, Nicole. Hindi ako mawawala sa tabi mo at hindi magsasawa na pagsilbihan ka dahil hindi kita pinakasalan para ako ang pagsilbihan mo. Paliwanag nito na talaga namang nakakataba ng puso, pero hindi mawala ang pakiramdam na pabigat lang talaga ang role niya kay Drago. Gising na palang mag-asawa. Napangiti si Nicole nang mahulaan ng boses. Ito ay ang ina ni Drago. Bata pa lang siya, kilalang kilala na niya ito. Tita! Masayang sambit niya. Niyakap siya nito. Pasensya ka na, ngayon lang kami. Busy kasi ni mami mo sa pagre-renovate sa negosyo na sinisimulan niya ulit. Ayos lang po, basta masaya po kung makasama ka ulit. Si Tito nga po pala. Pwede ba akong mawala? Natatawa pa ito na lumapit din sa kanya. Dahil nga di siya nakakakita, sila ang nag-a-adjust para sa kanya. I'm so happy na ikaw ang naging manugang ko. Bata pa lang kayo, sinasabi ko na ito sa parents mo. Malungkot at masakit man na naging dahilan, pero masaya pa rin ako na asawa ka na ni Drago. Talaga namang tumataba ang puso ni Nicole dahil sa mga naririnig niya. Sabay-sabay na nag-breakfast ang lahat. Nakipagkwentuhan siya sa parents ni Drago at talaga namang hindi sila maubusan ng mga salita. Balak ba ninyong lumabas ngayon? Ina niya ang nagtanong. Nakita kasi nito na nakabihis siya ng simpleng dress lang naman. Sabi po ni Drago ay may gusto siyang puntahan kasama ako. Date siguro. Natawa pa ito na tila ba kinikilig. Biruin mo, asawa ka na pero dinidate ka pa rin, nak. May nangyari na ba sa inyo ni Drago? Curious na tanong pa ng ina niya, ngunit pabulong lang naman. Po? Si mama talaga. Hindi naman po mapagsamantala si Drago. Pinararamdam po niya sa akin yon at talaga namang komportable po ako sa kanya. Paliwanag niya. Sa tingin ko ay, totoo siya sa iyo na gusto ka niya noon pa man. Akala namin ang dad mo ay masyado lang siyang bata kaya nasasabi niya na gusto kanyang pakasalan. Ngunit mukhang kayo nga talagang nakatadhana. Sa tingin mo ba, mami, totoo ang tadhana? Hinahangaan ko si Drago, ngunit hindi ko alam paano malalaman kapag pag-ibig na ba ang nararamdaman ko para sa kanya. Pag nasasaktan ka na at kapag sa kanya na umiikot ang mundo mo, pag-ibig na yon, palagi na siyang nasa puso't isipan mo. Parte na siya ng pagkatao mo. Yun ay pag-ibig na anak ko. Tumango lamang siya. Hindi na niya nagawang sumagot dahil tinawag na siya ni Drago. Inalalayan naman siya nito patungo sa kotse. Hawak lang nito ang kamay niya na tila ba ayaw bumitaw. Para kay Nicole, wala pa rin silang label kahit nakasal na sila. Drago, paano pala pag nakilala ka nila? Lalabas ka na naka-normal attire lang? Makikilala ka pa rin.
Pinutol siya nito. Yun nga ang gusto ko eh. Gusto kong malaman nila na kasal na ako at nakatali na ako sa'yo. Pili yung tugon nito na ikinatawa niya. Entertainment News TV. Bumalik na sa bansa ang ex-girlfriend ni Mr. President Drago upang dito na ipagpatuloy ang naiwan nitong karera sa pagmomodelo. Ayon kay Amanda Gray, ay may naiwan siyang tao na nais niyang balikan at nang itanong ang taong tinutukoy ay hindi na ito nagpahayag pa ng comment. Pinatay yata ni Drago ang radyo kaya naman naputol na. Amanda Gray? Sambit niya sa pangalan ng ex ni Drago. Ikaw bang tinutukoy niya na balak balikan? Hindi ako interesado sa babaeng yun dahil matagal na kaming hiwalay. Sa tingin ko, kumakapit lang siya sa pangalan ko para maging relevant ulit. Mukhang inis ang boses ni Drago kaya di na siya nagtanong pa. Masakit ang ulo ni Drago sa isyu na idinudulot ni Amanda. Sa tingin niya, may dahilan talaga ang bigla nitong pagpapakita. Bakit ngayon pa? 2 taon na silang hiwalay ni Amanda. Sa tingin naman niya ay naging maayos iyon dahil kapwa sila nakinig sa isa't isa. Inamin niya ang totoo na di talaga niya makita si Amanda bilang magiging asawa niya na makakasama habang nabubuhay. Dahil kahit anong pilit niya sa sariling magmahal ng iba, ay si Nicole pa rin ang nasa puso niya. Umalis ito upang makausa daw sa pangyayaring iyon. Ngunit ngayong nalaman itong presidente na siya at kasal na, bigla naman itong lumitaw. Mr. President, ayos ka lang po. Para pong masakit ang ulo mo. Gusto mo po ba na tumawag ako ng susuri sa'yo? Hindi, salamat na lang. Tanggi niya dito na kanina pa pala siya napapansin. Malalim din ang mga buntong hininga na pinakakawalan niya. Si Elias, pakitawag mo. Utos niya bago inayos ang kanyang sarili. Pinatawag mo daw po ako? Tumango siya bago sumagot. Si Amanda, kilala ko siya Elias. Gusto kong ibigay mo ang address saan kami pwede magkita. Sa private Elias, sa farm ko. Sumunod naman agad ito sa utos niya na walang pag-aalinlangan. Bandang 7:00 ng gabi ay tumungo na siya. Tinaon niyang gabi na upang makasigurado na walang makakasunod sa kanila. Long time no see, Drago. Ngunit natawa ito. Dapat nga pala ay Mr. President na. Bakit mo pa ako dinadami sa mga interviews mo? Pwedeng itigil mo, Amanda. I'm a married man. Baka pagpatuloy itong naririnig ng asawa ko. Pinutol siya nito. Maririnig pwede pa. Pero ang makita, malabo siguro. Hindi ba't bulag ang asawa mo? So, mag-cheat ka man sa kanya, hindi naman niya malalaman dahil wala siyang paningin. Iniinsulto nito si Nicole, kaya naman di na siya nakapagpigil. Mahigpit niya itong hinawakan sa braso. Don't you dare, Amanda. Wala pa akong binanggit na pangalan mo. Sobrang apektado na ba siya? Nakakatawa rin, no? Tigilan mo ang isyu na sinisimulan mo, Amanda. Hindi ako magdadalawang isip na gumawa rin ng hakbang. Ngunit tinawanan lamang siya nito bago sinulyapan si Elias. Elias, tumalikod ka muna. Utos ni Amanda. Sumunod naman ito. Nagulat lang si Drago nang bigla siyang halikan ni Amanda. Ngunit nagawa naman niya itong awatin. Galit na sinamaan niya ito ng tingin. Hibang ka na. So, ito nga ang plano mo. Balak mo balikan ako? Yes, dahil until now, mahal pa rin kita. Hindi ko pa rin kayang pakawalan ka. Hindi ka naman nakapasok sa puso ko. Wala akong nararamdaman ng pagmamahal sa'yo, ni Katiting. Sinampal siya nito. Ito na ang huli, Amanda. Sa susunod na umepal ka pa ulit, may kalalagyan ka na. Mariing banta niya bago inaya na si Elias na umalis. Lingid sa kaalaman ni Drago na gustong palalain ni Amanda ang isyu tungkol sa kanila. Isang professional photographer ang kinuha niya para ma-expose ang lihim nilang pagtatagpo. Samahan pa ng nakaw niyang halik. Natawa na lamang si Amanda. Wala namang magagawa ang bulag nitong asawa, kundi alalayan lang. Samantala si Nicole ay naliligo. Gusto sana siya alalayan ng ina niya, ngunit nakiusap siya na sa labas na lamang ito maghintay. Habang naliligo, ay nakaramdam siya ng hilo
Para ba siyang mawawala ng malay dahil sa sobrang hilo? Ilang sandali pa ay nagawa naman niyang mapaupo. Ngunit nawala na talaga ng malay si Nicole. Nakarinig ang ina niya ng pagbagsak ng hawak niyang bote ng shampoo. Nicole! Napahiyaw na ito sa takot. Nagising si Nicole sa pribadong silid. Isinugod siya sa ospital dahil sa pagkawala ng kanyang malay. Hindi pa nag-sink in bigla sa isipan niya na nakakakita na siya. Mami? Nandito lang ako, anak. Hinawakan ito ang kamay niya. Bumalik na po ang paningin ko. Nagulat ito at agad na pumalahaw ng iyak. Mahigpit siya nitong niyakap. Salamat! Salamat naman at bumalik na! Sinuri pa rin siya ng doktor. Nakahinga sila ng maluwag nang kumpirmahin ito na bumalik na nga ang paningin niya at wala nang magiging problema. Magiging masaya si Dragon ito. Wika pa niya habang excited na makita ang asawa. Ngunit napansin niya ang oras. 8:00 na pala. Nakauwi na kaya ito? Hindi ba nito alam na isinugod siya? Tinawagan ko na si Drago. Papunta na siya. Napangiti siya sa kanyang ina. Ilang sandali pa, nagpaalam ito na bibili ng prutas para may makain siya habang hinihintay ang sasabihin pa ng doktor bago siya payagan ng umuwi. Dahil boring ay binuksan niya ang TV. Unang-unang bumungad sa kanya ang balita tungkol kay Amanda at Drago, kasama ang litrato ng dalawa na magkasama sa pribadong farm ni Diego. Ayon sa balita, nahuli daw na magkahalikan ng dalawa. Ang matamis ng ngiti at sigla ni Nicole ay nawala bigla. Napalitan ito ng kirot sa puso na para bang sinaksak siya ng 100 beses. Pagak siyang natawa. Bakit ba kasi ako umasa? Tanong rin niya sa sarili bago inayos ang sarili niya. Hindi na siya magiging pabigat. Bumalik na ang paningin niya, kaya makakapagtrabaho na siya. Nicole! Biglang pumasok si Drago, hingal pa ito. Linapitan siya nito at takmang yayakapin nang pigilan niya ito. May luha siya na agos lang ng agos. Napasulyap ito sa pinanonood niya. Mali ang iniisip mo. Pwede kong ipaliwanag sa'yo. Hindi na kailangan. Wala ka naman talagang dapat ipaliwanag. Pasensya ka na. Pinagmumukha pa tuloy kitang masama. Natawa pa siya ng bahagya. Nakakakita na ako. Hindi mo na kailangan mag-alala pa sa akin. Nahiga siya at hindi na ito pinansin. Nicole, pakiusap naman. Hayaan mo kong... Pinutol niya ito. Pwedeng umalis ka na? Gusto kong magpahinga eh. Hindi na ito kumibo pa. Naramdaman niya na nakalabas ito nang sumara na ang pinto. Nakita niya ang mukha ni Amanda. Ano nga bang laban niya? Sobrang ganda nito. Walang-wala siya sa postura nito na talaga namang pang-international model. Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba masaya na bumalik na ang paningin mo? Tanong ng ina niyang napagmamasdan pala siya na walang gana. Sana nga po hindi na lang muna bumalik, Mami. Akala ko, labis ako magiging masaya kapag nakakita na ulit ako. Pero parang kabaliktaran pang nangyari. Napaiwas siya ng tingin. Pangit ng balitang bumungad sa akin. Dahil ba sa issue ngayon ni Amanda at Drago? Hindi mo ba balak kausapin si Drago para alamin ang totoo? Baka naman may reason siya, anak. Bakit, Mami? May rason ba sa pakikipaghalikan? Malamang ginusto niya yon. Nak, nagagalit ka ba dahil mahal mo na si Drago? Totoo na ba ang... Pinutol niya ang kanyang ina. Mali nga po ko eh. Sana hindi na lang po ko nagpadala sa sweetness niya. Sa pagpapakita niya ng affection. Sana hindi ako mukhang tanga ngayon, Mami. But it's okay. Lilipas din naman siguro to. Ngayong nakakakita na ako, babalik na po ako sa normal kong buhay. Don't worry po. Gagawin ko lahat para makabayad sa utang natin. Hindi na, anak. Nabibigla ka lang. Nadadala ka lang siguro ng emosyon mo. Sa tingin ko, dapat lang maubos ang galit mo bago kayo mag-usap. Asawa mo si Drago. Automatic, parte na siya ng buhay mo, anak.
Sa papel lang po yun, Mami. Para sa akin, dahil lang sa awa kaya niya ako pinakasalan. Dahil tinatanaw niya na utang na loob ang ginawa ko dati para sa kanya. Sino ba ako sa buhay niya? Isa lang ako nakakaawang babae para sa kanya. Yun ang totoo sa lahat ng to, Mami. Awang-awa ang ina niya. Wala na itong sinabi kundi yakapin na lamang siya. Pinigil na ni Nicole ang luha niya dahil wala naman magagawa ang pag-iyak. 2 araw siya sa ospital, ngunit nakauwi na rin siya sa Malacanang. Si Drago ay kauuwi lang din galing sa India dahil sa pakikipag-ugnayan ng bansa doon. Maiwan ko na lang muna kayo. Sana magawa ninyong pag-usapan na maayos ang problema. Bilin pa ng ina niya bago lumabas na. Ngunit walang balak makipag-usap si Nicole. Kaya naman dumiretso na siya sa silid nila. Napansin niyang nakasunod ito. Hindi siya nagsalita, basta para lang itong hangin sa kanya. Pasensya na, hindi ko nagawang bumalik sa ospital dahil sa flight ko. Pero pwede na natin pag-usapan ngayon, Nicole. I'm willing to... Pinutol niya ito. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Ayos na nga, di ba? Gets ko naman na. Hindi na kailangan ulit-ulitin pa. No, para sa akin, hindi pa maayos. Nicole, hindi ako matatahimik na ganito ang relasyon natin. Ha? Bakit, Drago? Bukod sa pagiging mag-asawa natin sa papel, may iba pa ba? As far as I know, wala naman na. Hinawakan siya nito sa braso. Wala lang ba sa'yo lahat ng to, Nicole? Lahat ng efforts ko? Dahil sa awa mo, Drago. Hindi na dapat ako naging ambisyosa na mahal mo ko Para patuloy akong tanga, di ba? Si Amanda, sobrang ganda. Hindi naging pabigat sa'yo. Bagay na bagay kayong 2, Drago. Niyakap siya nito. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko, bata pa lang tayo. Ituloy Marie Chris o hindi ang kasal. Nakahanda na akong sirain yun. Kahit sobrang higpit ng bilin sa akin. Masira man ang image ko bilang bagong presidente, ay wala akong pakialam. Dahil lahat gagawin ko para lang sa'yo, Nicole. Napaawang ang labi ni Nicole. Hindi niya alam ang susunod na sasabihin niya, kaya naman nanatili lang siyang tahimik. Hinaplos ni Drago ang mukha niya ng marahan at unti-unting inilapit ang mukha nito sa mukha niya. Titig na titig ito sa kanya habang siya ay lumilikot ang mata. Para kasi siyang napapaso sa tingin nito. Mahal na mahal kita, Nicole. Nautal pa ito. Pero, balak sana niyang itanong ang dahilan, pero pinutol na siya nito gamit ang mariinitong halik. Bumigay rin naman siya at sumabay sa kasabikan ni Drago. Malalim at mapusok ang bawat halik, at ang kamay ni Drago ay unti-unting gumagalaw patungo sa mga masiselan niyang parte. I can stop, Nicole. Basta sabihin mo lang. Hingal na sabi pa nito nang tigilan ang pakikipag-isa sa labi niya. Wala akong sinabi na tumigil ka. Nauutal niyang sagot dahil sa hiya at kaba na nararamdaman sa mga oras na ito. Ngumiti ito at madahan siyang inihiga sa kama. Sinigurado din ito na nakasarado ang silid nila upang walang makasaksi sa pag-iisa ng kanilang katawan. Nasa paligid lang kasi si Elias, kaya kailangan ni Dragong masigurado na hindi ito makakatunog. Sagrado ang gagawin nila. Walang pag-aalinlangan na binigay ni Nicole ang sarili niya sa kanyang asawa. Bandang hapon na siya nagising. Una niyang napansin sa sarili niya at naramdaman ay ang pagkirot ng kanyang ibabang parte. Para din siyang sumalang sa matinding gawain kaya masakit ang katawan niya. Napabuntong hininga siya bago sumulyap sa tabi niya. Wala na si Drago, ngunit ang bakas ng pagiging inosente niya ay naiwan sa kama. May iniindaman ay pinilit niyang tumayo upang alisin ang kobre kama dahil nahihiya na ipatrabaho pa ito sa mga serbidora sa Malacanang. What are you doing? Bumaba lang ako para ikuha ka ng breakfast. Hayaan mo nang... Pinigilan niya si Drago. Ayos lang, kaya ko na tong labhan. Ayokong ipalabas sa kanila na para bang pinangangalanda ka na may naganap na sa atin. Pabayaan mo na yan. Diyan na ako maglalaba mamaya. Bumalik ka na sa kama at mag-almusal na. Saway nito na sinunod naman niya. I'm sorry. Sa una lang naman.
pero sa susunod ay hindi na masakit. Sinamaan niya ito ng tingin. Sa tingin ko, masusugat na naman ako kasi naman ang laki. Natigilan siya at napaiwas ng tingin habang namumula ang mukha niya. Natawa si Drago. Sorry, dahil malaki. Mas lalo tuloy siyang nahiya at nais lumubog sa pwesto niya. Hindi ako aalis sa tabi mo hanggat hindi humihilom. Gusto mo ba ipatingin natin sa doktor? Hinampas niya ito ng mahina. Parang ito lang, kailangan pa ipatingin. Hindi na, for sure, magiging ayos na din to kinabukasan. Hinagkan siya nito bago bumulong. Sorry, dahil pinagpala ang asawa mo. Natawa na lang din si Nicole sa pilyo niyang asawa. I'm so happy, Iha. Sa wakas, bumalik na ang paningin mo. Malawak ang ngiti ni Drago habang pinagmamasdan ang parents niya. Nakausap ang kanyang asawa. Oo nga balae. Sa wakas. At ang isa pang good news matitigil na ang Amanda na yon. Sabat naman ng ina ni Nicole. Naalala niya si Amanda. Oo nga pala, hindi pa niya nahaharap ang babaeng yon matapos ang ginawa nitong issue. Sa labas lang muna ako, may tatawagan lang. Paalam niya sa asawa. Tumango naman ito. Tinawagan niya ang kakilala niyang news company upang ilabas ang balitang magaling na ang asawa niya. Minamaliit kasi ito ni Amanda dahil sa pansamantalang pagkawala ng paningin nito. Buisit! Inis na bulong ni Amanda nang mabalita sa TV ang magandang kondisyon na ng asawa ni Drago. Pinakita din ang litrato ng mag-asawa na masayang bumisita sa parents ni Drago. Napangisi siya. Bakit? Akala ba niya matatapos ang gusto ko dahil lang sa nakakakita ng asawa niya? Well, they are wrong. Walang balak si Amanda na manahimik. Hindi niya kayang pakawalan ang mahal na mahal niyang si Drago. Dapat siguro, asawa na nito ang kitain niya para naman malaman nito na hindi siya ang tipo ng babae na basta bumibitaw. Hindi na uso ang pagpaparaya ngayon. Dahil kahit mag-asawa na, naghihiwalay pa rin. Kahit na ilang taon pang pinagsamahan. So, naniniwala si Amanda na kayang-kaya niyang makuha ulit si Drago. And this time, sisiguraduhin niya nang mahuhulog at mamahalin na siya nito. Amanda, trending ka. Sobrang daming engagement ito. Tiba-tiba ka. Tuwang-tuwa ang manager niya. Puro bad comments naman about me. Wala akong paki sa pera na yan. Marami na akong pera. Mataray niyang tugon bago napairap. Alisin niyo lahat ng social media accounts ko. I don't wanna see it. Utos pa niya na sinunod naman ng manager niya. Samantalang ang mag-asawa ay masaya nagsiselebrate kasama ang kani-kanilang mga magulang. Simpleng dinner lang naman dahil ayaw naman ni Nicole na sobrang bongga. Gusto ko na po sanang bumalik sa trabaho ko. Natigilan ang lahat sa pag-uusap. Napatingin sila kay Drago na natigilan sa pagkain. Hindi pa nga pala niya na ipapakiusap ito kay Drago. Nasabi na niya pero galit pa siya noon. Ngayong maayos naman ang lahat sa kanila, hindi pa ulit niya nasabi ang plano niya. Excuse me lang po. Paalam ni Drago sa kanilang lahat na nawalan na ng ganang kumain. Napabuntong hininga si Nicole. Iha, pwede naman ninyong pag-usapan. For sure. Kulang lang sa paliwanag. Ina ni Drago ang bumasag sa katahimikan. Oo nak, baka iniisip ni Drago na balak mo siyang bayaran kaya nais mo magtrabaho. Wika din ng ina niya na nauunawaan naman niya. Bukang bibig nga naman niya ito simula umpisa. Tumango siya bago nagpaalam upang sundan ang asawang nagtatampo. Nakita niya itong tahimik na nakatayo at nakatanaw sa labas. Galit ka ba? Nakayakap siya mula sa likod nito. Bakit ba gusto mo magtrabaho? Gusto mo ba akong bayaran? Akala ko ay ayos na. Wala na akong balak na gawin yon. Ang tanging gusto ko lang ay magamit ang pinag-aralan ko. Ayaw ko mapagod ka o ma-pressure ka sa trabaho. Gusto ko mag-enjoy ka lang. Gumala ka with friends, mag-shopping at makasama ako.
Alam mong hindi ako materialistic na babae, Drago. Seryosong tugon niya. Gusto kong pinaghihirapan ang mga bagay at hindi ako umaasa sa swerte o sa ibang tao. Sapat nang iasa ko sa iyo ang napakalaking utang namin. Napakadami mong nagawa para sa amin. Nahihiya pa rin ako. Pero hindi ibig sabihin nagtatrabaho ako para lang mabayaran ka. No, ayaw kong makalaya mula sa iyo. Dahil mahal na mahal din kita, Drago. Hinarap siya nito. Isa pa nga. May ngiti na ito sa labi habang nakatitig sa kanya. Ang alin? Na mahal kita? Oo, bakit? Mahal kita. Sobrang mahal. Natawa siya na bigla itong mamula dahil sa kilig. Ang sarap naman pakinggan. Happy ka na? Payag ka na ba? Hindi ka na ba magtatampo? Napaisip muna ito bago nagsalita. Lambingin mo pa ako. Pakiusap nito. Hinampas niya ito ng mahina. Loko ka rin talagang Mr. President ka. Natatawang sambit niya. Baliw na baliw sa'yo. Banat pa nito bago siya hinagkan. Mahal kita, Nicole. Mahal na mahal din kita. Handa akong mamatay o bumaba sa pwesto para lang sa'yo. Bakit naman sobra na yata yung para gawin mo? Hindi pa rin tama na ako ang maging dahilan ng... Hindi siya nito pinatapos. Dahil ikaw ang pinakamahalaga sa lahat. Lahat ay banayad at magiging maayos kapag nasa tabi kita. Mukhang mayaasahan na tayong apo ah. Oo nga balae. Sana nga ay may mabuo agad. Nakasulyap sila sa ina nila na pabulong pang mag-usap. Nahihiya si Nicole kaya balak niyang kumalas kay Drago sa yakap, ngunit hindi siya nito pinakawalan. Matutupad ang request niyo. Mayabang at proud na sagot ni Drago bago pa siya hinalikan. Napailing-iling si Nicole at sinakyan na lamang ang mga ito. Matapos lang tuloy nilang mag-usap ni Drago, ay inagaw na siya ng dalawang mula dito. Para siyang nakaupo sa hot seat at iniimbestigahan. Hindi naman sa pagiging tsismosa, anak. Nak, may ganap na ba talaga sa inyo ni Drago? Masaya lang kami para sa inyo. Sabat pa ng ina ni Drago. Ang ina niya ang pasimuno. Napabuntong hininga siya bago tumango. Kahit nahiyang-hiya na ito. Isang buwang buntis na siya. Dapat na tayong mamili ng mga magagamit. Wika agad ng biyanan niyang babae. 2 linggo lang balae, may mabubuo na. Pinakinggan na lamang niya ang mga ito at hindi na kumontra pa. Dahil nauunawaan naman niya na excited lang talaga ang dalawa. Gusto na talaga nila ng apo. Dahil obvious naman na patanda na sila. Gusto rin naman ni Nicole dahil handa naman na siya. Pero hindi naman yun madali. Hindi nila masasabi kung may mabubuo agad. Paniguradong magiging babae. Wika pa ng ina niya. Balae. Palagay ko ilalaki. Kasi ang ama ni Drago makalalaki ang lahi. Natawa na lamang siya ng lihim sa usapan ng mga ito. Basta para sa kanya, babae o lalaki ay ayos lang. Ito ang bagong simula. Sambit ni Nicole sa kanyang isipan nang makababa sa construction site para sa bagong proyekto niya. Dahil kilala siya bilang first lady ay dagsa ang proyekto para sa kanya. Si Drago talaga ang pinakamay pakana nito Naiinis na nga lang siya. Pero wala na rin naman magagawa dahil baka magtampo na naman ito. Sa dami ni lumapit sa kanya, ang una niyang inasikaso ay ang shelter para sa mga batang nasa lansangan. Si Drago ang nagpondo para sa gagawing shelter. Hindi ito galing sa kaba ng bayan, kundi sa sarili mismo niyang bulsa. So, totoo nga na nagpapabida ka sa taong bayan? Para ba sumikat at maging artista na rin? Napalingon siya kay Amanda. Nagulat lang siya dahil bigla itong sumulpot. Suot pa ang mamahaling damit. Halata naman iyon sa asta pa lang nito. Ngunit imbis na mag-iskandalo, ay ngumiti lamang siya. Nagulat nga rin ang mga kasama niya na nagpakita si Amanda sa trabaho nila. Malakas din pala talaga ang loob mo. Natatawang tugon niya bago ibinalik sa sinimulang proyekto ang paningin niya. Ayaw niyang mahalata sila na nagkokomprontahan.
Dati pa, hindi kita igagalang dahil lang sa first lady ka ng bansang to. It's fine, Amanda. Pilyo ang ngiti niya. Wala ka rin naman talagang respeto eh. Hindi ko nahahanapin sa'yo ang wala naman sa'yo. Malaman na sabi pa niya. Tumapang ka ba dahil sa nakakakita ka na? O balahura na talagang ugali mo? Bato naman itong tanong sa kanya. Matapang ako kasi ako ang legal. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Totoo nga sabi nila na mas matapang pa ang kabit ngayon. I mean, kumakabit. Hindi naman kasi papatol sa iyong asawa ko eh. Really? Are you sure of that, Nicole? Iba ng panahon ngayon. Pangit nga naglolo ko eh. Si Drago pa kaya naubod ng gwapo? Natatawang tugon nito sa matapang niyang pagsagot. Mabaliw ka lang, Amanda. Hindi na kita pupunahin sa pag-aambisyon mo. Go! Maglaway ka lang sa asawa ko. Ngunit may limitasyon ng lahat. May pagbabanta sa kanyang tono. Paano ba yan? I don't have limits kasi eh. Malawak siyang ngumiti bago ito inaya sa pribadong lugar para ituloy ang usapan. Dito kasi sa public places ay maraming matang nakatingin sa kanila. Mukha ka namang elegante. Asal ka na lang. Sumunod ka para mas malinawan ka, Amanda. Hindi na niya ito hinintay sumagot dahil nauna na siyang lumakad patungo sa isang pribadong silid. Silang dalawa lang, wala ding camera. Bakit mo pinakalat ang litrato ninyo ng asawa ko? Planado mo ang lahat. Para lang sa kadesperadahan mo, kumuha ka pa ng professional photographer. Natawa si Nicole. Galing pa rin humalik ni Drago. Para bang noong kami pa at palaging nagbabanding sa kama. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na di ako gaya ng iba na iiyak na lang kapag may kumakabit sa asawa ko. Dapat ba puriin kita para sa ugali mong yan? Sure, pwede naman. Isang malakas na sampalang iginawad niya kay Amanda. Tigilan mo ng asawa ko. Pinakamababang uri lang naman ang pagiging kabit, pero hindi mo pa rin yun magagawa sa asawa ko. So, sa iba na lang, nagaya mong patapon na rin ang buhay. Salo-salo ni Amanda ang pisngi nito sa lakas ng sampal niya. How dare you! Dinuro pa siya nito. Hinawakan niya ang daliri nito at pinalipit. Napasigaw ito sa sakit, kaya naman binitawan na niya. Inayos ni Nicole ang sarili niya at pinanatili na kalmado siya. Walang hiya kang buwisit ka? Sinugod siya nito at nahawakan nito ang buhok niya. Ngunit walang planong magpatalo si Nicole. Dahil unang-una, wala itong karapatan na makipaglaban sa kanya tungkol sa asawa niya. At sinugod rin siya nito sa mismong trabaho. Si Amanda pa nga ang makakasuhan sa ginagawa nito ngayon. Pabigat ka lang naman kay Drago. Ginawa mong puhunan ng katawan mo para makabayad ka sa mga utang na iniwan ng walang kwenta mong ama. Mas malakas na napasigaw si Amanda nang halos malagas ang buhok nito sa tindi ng kapit niya. Malamya ito dahil aarte-arte, kaya naman mas lamang siya. Bumitiw sila sa isa't isa. Walang makarinig sa kanila dahil soundproof ang silid. Pabor na ito kay Nicole dahil ayaw niyang mabalita pa ang pag-aaway nila. Mas lalo lang itong nakakahiya at sila lang din naman ang puputaktihin ng mga netizens. Ito na ang huling beses nakakausapin kita, Amanda. Oras na sumugod ka pa ulit dito para manggulo, ay hindi na ako magdadalawang isip na kasuhan ka at sirain ang image mo sa modeling. Lalo na magiging patapon ang buhay mo, kaya itigil mo ang ambisyon mong kumabit sa asawa ko para maagaw siya sa akin. Dahil hinding-hindi mangyayari ang pangarap mo. Galit itong lumabas. Dumiretso ito sa kotse nito at agad na umalis. Siya naman ay nagstay muna sa loob upang ayusin ang nagulo rin niyang buhok. Success naman dahil walang lumabas na pruweba nang pangaabot sila ni Amanda. Wala din siyang inilabas na statement upang mamatay na agad ang umuusbong na issue. Halos lahat ng bad comments ay kay Amanda. Ito ang sinasabi niya na tigilan na nito ang pagiging desperada dahil si Amanda lang din ang sumisira sa image nito. Dapat hindi ko na to tinatanong, pero curious lang din talaga ako. Totoo ba na nagpang-abot kayo ni Amanda? Sinaktan ka niya?
Ang nangyari ay mananatili na sa pagitan lang namin. Sana lang talaga tumigil na siya. Pwede ko naman gawa ng paraan. Mabilis niyang sinaway ang asawa niya. Wala kang gagawin dahil tinapos ko ng lahat. Seryoso niyang sagot na pinaniwalaan naman ito at hindi na kinontra pa. Naalala lang niya si Chris na dapat ay pakakasalan niya. Nabalitaan niya na lubog na sa utang ang pamilya nito. Ikaw bang nasa likod ng paglubog nila, Chris? Lumikot ang mga mata nito. So, ikaw nga. Napailing si Nicole. Naiintindihan ko naman ang desisyon niya. Ayaw niyang akuin ako dahil pabigat lang ako para sa kanya. Pero hindi kanya kailangan ipahiya. Pabayaan mo na siya. Limot ko na nga ang taong yun dahil sa iyo eh. Paglalambing niya sa asawa na kinakilig naman ito. 3 linggo ang nakalipas, naging maayos naman sila ni Diego. Abala ito sa mga dapat nitong gampanan habang siya naman ay abala sa pagkain at pagtulog. Lately kasi talaga ay inabot siya ng katamaran. Upang hindi maapektuhan ng proyekto, ay tinapos na agad niya ang design at ipinasa bago siya nagstay at home. Hindi na muna siya tumanggap pa ng iba dahil umiiba ang mood niya. Pati nga sa paliligo ay kinatatamaran niya na ngayon lang naman nangyari sa kanya. Nak, may dala kaming pagkain na na-request mo. Gising ng ina niya sa kanya. Nakatulog na pala siya sa couch dahil sa tagal ng paghihintay niya. Umalis ang dalawa upang mamili ng pagkain na gustong-gusto niyang kainin. Si Drago kasi ay mamaya pa ang uwi, kaya hindi siya makapagbilin dito. Ayaw rin naman niyang maistorbo ito. Nak, ayos ka lang? Tulog ka rin kaninang tanghali. Baka naman wala ka nang maitulog niyan. Tigilan mo ang pagpupuyat. Masama yun sa kalusugan mo. Oo, abala ka sa proyekto, pero wag naman sagaran. Pangangaral ng ina niya bago dumiretso na sa kusina. Siya naman ay napilitang tumayo dahil sa sermon nito. Napangiti siya nang makita ang biyenan niyang babae. Tumutulong ito sa ina niya na mag-prepare ng kakainin niya. Salamat po sa pag-aalaga sa akin. Malambing niyang sambit bago nagsimulang lantakan ang binili ng mga ito para sa kanya. Sige lang, kain ka lang ng kain, iha. Masarap po talaga ito. Takam na takam si Nicole kahit na kinakain na niya ang pinabiling grapes na sinasawsaw niya sa bagoong na matamis ang pagkakaluto. Parang ang weird naman na gusto mong kainin, anak. Ang ina niya ang unang nakapansin. Ganyan din naman ako balae. Nag-e-experiment ng gusto kong kainin. Sabat ng ina ni Drago. Napaisip siya. Lately po, nakakaramdam ako ng hilo eh. Mild lang naman. Tapos ang baho po ng sibuyas para sa akin. Nasusuka ako kapag nakakaamoy ako niyon. Natigilan ang dalawa at matagal na nagkatitigan. Para bang nag-uusap ito gamit ang mga mata nito na di naman niya maintindihan. Hindi niya pinansin ang dalawa at itinuloy na lang ang pagkain. May balak yatang sabihin ng dalawa, ngunit hindi natuloy dahil biglang dumating ang mahal niyang asawa. Sarap naman yan. Wika nito, bago pa biglang dumampot at idiniretso sa bibig nito. Tamis naman ito, masarap. Puri pa nito. Ikaw, bakit mo kinain ang grapes ko? Tumulo agad ang luha ni Nicole sa sobrang pikon. Nagulat maging si Drago sa bigla niyang pagsigaw. Sorry, ibibili na lang kita. No, ayaw ko na. Gusto ko yung kinain mong grapes eh. Para siyang batang nagmamaktol. Bakit mo kasi kinuhanan? Ibibili kita isang sako. Tumahan ka na, please. Pakiusap ni Drago habang pinapatahan siya. Nak, bili ka piti ngayon. 2 bilhin mo, para sure. Utos ng ina ni Drago na ikinatigil ni Nicole. Bakit po? Takang tanong pa niya. Para lang makasigurado, anak. If buntis ka na nga, mukha kasing buntis ka na eh. Ina na niya ang sumagot. Napasinghot pa siya bago tumahan. Hindi naman po siguro kasi gusto ko lang talaga tong grapes na kinain ni Drago. Paliwanag pa niya
bago sinamaan ng tingin si Drago. Ang asawa naman niya ay walang sabing umalis agad kasama si Elias upang mamili ng PT. Ilang minuto bago ito nakarating, pinapasok na agad siya ng ina niya sa banyo upang malaman ang resulta. Sa kabilang banda ay kabado si Drago. Pansin nga niya na umiba ang mood nito, ngunit binaliwala niya kasi baka pagod lang. "Mr. President, magiging tatay ka na po ata." Bulong ni Elias na nakapagpalambot sa tuhod niya. "Sana nga, Elias. Sana nga." Nasasabik niyang sambit habang matyagang naghihintay sa kanyang asawa. Ganoon din naman ang ina niya at ina ni Nicole. Napansin nila na natagalan ito, kaya kumatok na ang ina nito. "Ayos ka lang ba, anak? Ano man ang resulta, wala namang problema yon. Hindi ka dapat mahiya sa amin." Ngunit lumabas na ito na lumuluha habang hawak ang dalawang PT. Hindi rin alam ni Drago ang sasabihin o gagawin niya. Kaya naman, hinintay lang niya ang asawa na basagin ang nakakabing katahimikan. "Buntis po ako. Tama po kayo." Muntik na matumba si Drago, kaya naman agad siyang inalalayan ni Elias. Malakas ang kabog ng puso niya. "Elias, magiging ama na ako." Nanginginig pa si Drago habang nararamdaman niyang umiinit ang gilid ng mata niya. "Oo nga po, Mr. President. Binabati po kita." Ngunit napahawak siya sa balikat nito dahil parang umiikot ang paligid niya. "Drago!" Ito ang huling narinig niya bago nawala ng malay. "Elias! Ang kotse!" Alalang-alala si Nicole nang mawala ng malay si Drago. "Malamig na tubig lang po ang katapat ni Mr. President dahil nawala lang po siya ng malay sa sobrang excited." Ngunit hindi pa rin siya makampante. Ilang sandali pa nga ay bigla na ulit nagising si Drago. Siya agad ang hinanap nito. "Sobrang saya ko." "Umiiyak ka?" Hindi makapaniwalang tanong ni Nicole sa kanyang asawa. Habang si Elias ay napansin niyang nagpipigil ng tawa. May history na siya sa magiging anak nila. Nahimatay kasi nalaman buntis si Nicole. Hindi ko alam na may mga ganito pa palang lalaki. Natatawang wika ng ina nito bago tinapik ang balikat ni Drago. "Proud sa'yo ang daddy mo, for sure. Ganyan din kasi siya nung ipinagbuntis niya ang kuya mo." Nakayakap lang si Drago sa kanya, di alintana ang panunukso ng ina nito. "Proud kami sa'yo." Bulong naman ni Nicole sa kanyang asawa habang hinahaplos ang buhok nito. Hinding-hindi niya babaliwalain ang mga ginagawa ng kanyang asawa para sa kanya. "Pasensya ka na, ang weird ko lately, dahil pala yun sa pagbubuntis ko." "Naiintindihan ko, kahit hindi ka buntis ay ayos lang. Mas mahihirapan ka na ngayon dahil sabi nila hindi madali ang pagbubuntis. Sana pwedeng ilipat kapag masakit. Ilipat mo na lang sa akin para ako na lamang ang makadama." "Basta naman nandyan ka, ayos lang lahat, Drago. Malakas ang loob ko kapag alam ko ang hindi mo ko iiwanan at pababayaan. Sana hanggang sa natitirang buhay ko, ako pa rin ang mahal mo." "Ipinapangako ko sa'yo na ikaw lang." Natutuwa naman silang pinagbasda ng kanilang mga ina. Balitang-balita sa lahat ng channel ang pagbubuntis ni Nicole. Lahat ay bumati at masayang masaya para sa kanila. Pakiramdam ni Nicole, lumulutang siya sa alapaap na hindi niya talaga mapaniwalaan dahil parang kailan lang ay patong-patong ang problema nilang mag-ina. "Ito para kainin mo, iha, upang maging malusog ka, lalo para na rin sa baby ninyo." Napakaraming prutas na binili ng biyanan niyang lalaki. Tuwang-tuwa kasi ito sa balita, kaya halos pakyawin daw ang prutas sa mall. Habang ang ina naman niya ay nagpaplano na para sa magiging mga gamit niya kapag nanganak na siya. Si Drago naman nakakuha na agad ng pinakamahal na ospital na magpapaanak sa kanya. "Sobra naman po yata ito. Hindi pa naman po malaki tiyan ko Mas maigi na ang maagap, anak." Tugon agad ng ina niya bago napasulyap sa asawa niyang kanina pa himas ang tiyan niya. "Drago, dapat ay mabantayan ng maayos si Nicole. Kaya naman nag-usap-usap kami na kumuha ng makakasama talaga niya hanggang sa pagligo.
Private nurse naman ang inirekomenda ni mami mo. Mom, hindi na po kailangan. Si Nicole na ang tumutol. Naiintindihan ko po na nais lang ninyo ang kaligtasan ko. Pero ayos naman po kasi ako. Malakas pa po ako at kaya ko pang kumilos. Papayag lang po ako kapag malaki na talaga ang tiyan ko at hirap na po. Sa ngayon, pasensya na po pero ayaw ko talaga na para akong baldado. Maayos naman ang paliwanag niya. Don't worry, lagi naman po akong uuwing maaga at may CCTV na din po akong pinalagay na ako lang ang may access para ma-monitor ko po si Nicole. Paliwanag din ni Drago upang di na malungkot ang mga ito. That's a good idea. Sumang-ayon ang ama ni Drago. Pabayaan na natin ang mag-asawa sa desisyon nila. Basta nandito lang tayo nakagabay. Ngunit kapag malaki ng tiyan ni Nicole, hindi talaga pwedeng wala na siyang kasama na magbabantay sa kanya. Sa ngayon, sige, pagbigyan na lang natin. Naiintindihan naman ito ng ina niya at ina ni Drago, kaya hindi na nagreklamo pa ang mga balae. Umuwi naman na ang parents ni Drago bandang 8:00. Pasado 2:00 ng madaling araw, nagising si Nicole dahil bigla siyang nagutom. Ginising niya si Drago na masarap na sana ang tulog. Hindi kasi siya mapakali kapag hindi nakain ang gusto niya. Drago, nagugutom ako. Sige, ano bang gusto mo? Napahikab pa ito. Nakaramdam siya ng awa, ngunit hindi niya mapigil ang sarili dahil sa gutom. Pwede bang ibili mo ako ng pizza? Gustong gusto ko talaga eh. Gusto ko din na may mayonnaise. Nanunubig ang bagang ni Nicole na bilin sa asawa. Sige, dadalian ko lang para makakain ka agad. Hinagkan siya nito sa forehead. Walang alinlangan itong sumunod. Wala ding reklamo kahit pa naputol niya ang tulog nito. Napakasarap sa pakiramdam niya na may mabait siyang asawa at maalaga. Napakaswerte niyang babae. Elias, pasensya ka na ha? Mr. President, wala pong problema. Anytime po, maaasahan ninyo ako. Tugon nito habang sa daan ng focus. Ganyan po talaga pag may cravings ang buntis. Bawal po hindi makain. Pahabol pa nito. Ito kasi ang driver niya at kasama para bumili ng pizza ni Nicole. Binilhan na rin niya si Elias para sa abalang binigay niya. Mr. President, matanong ko lang po, bakit nga po pala itinigil mo na ang paggigipit kay Chris at sa pamilya niya? Pauwi na sila na magtanong bigla si Elias. Oo nga pala, pinatigil na niya ang pagpapahirap rito at sa pamilya nito dahil sa pakiusap ni Nicole. Dahil ayaw ng asawa ko na maging masamang tao ako. Gusto ko maging mabuting asawa at ama. Lahat ng sasabihin niya, paniniwalaan ko. At ang lahat ng ipag-utos niya, susundin ko. Mahal na mahal mo po talaga si Ma'am Nicola. Napangiti lang siya. Nakabalik sila at labis ang saya ng asawa niya. Halos maiyak pa ito habang kinakain ang bili niya. Malapad ang ngiti ni Drago dahil sa kasiyahan na nakikita niya sa kanyang mahal na asawa. Gusto mo? Alok pa nito bago inalok ang nakagatanan nito. Nope, masaya na ako na makita kang kumakain. Nabubusog din ako, Nicole. Sorry, naisorbo ko ang tulog mo. Nagugutom lang kasi talaga kami ni baby eh. Sorry daw, Daddy. Uwi ka nito sabay hima sa tiyan. We love you, Daddy. And I love you more both. Tugon niya bago hinimas-himas ang buhok nito. Habang nabubuhay siya, ay aalagaan niya ang kanyang mag-ina. Dahil sa pagmamahalan nila ni Nicole, ay mabilis lang ang paglipas ng mga araw. Hanggang sa naging buwan, namalayan na lang nila nakabuwanan na pala ni Nicole. Malaki na ang tiyan nito, kaya naman madalas ay nasa Malacanang na lang siya, masamahan lang ito. Ngunit kumuha naman na sila ng private nurse para ma-sure ang safety ni Nicole. Drago? Nabitawan ni Drago ang hawak niyang libro na prente niyang binabasa nang bigla na lang sumigaw ang asawa niya. What's wrong? Alalang-alala siya. Mr. President, manghanganak na po si Ma'am Nicole. Uwi ka ng nurse kaya naman saglit na natigalgal si Drago. Elias, ambulance! Utos niya kahit nakabadong-kabado.
Andito lang ako, Nicole. Wika pa niya habang hawak ang kamay ni Nicole. Hindi ako aalis sa tabi mo, Nicole. Sa pagpikit at pagdilat mo, nasa tabi mo lang ako. Umiiyak na ito sa sakit. Mas triple ang nararamdaman ni Drago. Ngunit alam niyang walang makakatumbas sa nararamdaman ni Nicole. Napakahirap manganak. Para daw nasa isang hukay na ang paa ng ina. Mr. President! Inabot ng nurse sa kanya ang dapat niyang isuot kapag papasok na siya sa delivery room. Hawak niya na mahigpit ang kamay ni Nicole na hirap pa rin. It's a boy! Halos malunod ang puso ni Drago sa wika na nagpaanak na doktor sa asawa niya. Hindi siya nagulat sa gender dahil inaasahan na nila ito. Ngunit pa rin talaga kapag actual na niyang narinig at nasilayan ng anak nila. Hinagkan niya si Nicole na nawalan na ng malay dahil sa pagod. Nagising si Nicole na malinis na siya at nakapagpalit na. Nasulyapan niya si Drago na karga ang anak nila at hinihele-hele habang inaawitan ito. Napangiti siya. Gising na pala si Mami. Wika pa nito nang masulyapan siya. Ipinasa nito sa kanya ang kanilang napaka-cute na baby boy. Worth it ang lahat. Sambit pa niya habang titig na titig sa bata. Baby pa lang, pero alam na kung sino ang pinagkuhanan ng muka. Natawa pa siya. Parang pinagbiyak na bunga. Hindi na kailangan ng DNA. Salamat, kasi naging matatag ka. Nailabas mo si baby na malusog. Dumating naman na bigla ang mga magulang nila. Masayang kinarga ng ina ni Drago ang anak nila. Habang ang ina niya ay siya agad ang tinabihan at inasikaso. Napakahirap ng pinagdaanan mo. Ngunit dito na tumulo ang luha ni Nicole. Ngayon alam na niya ang pakiramdam ng pagiging isang magulang. Alam na niya ang hirap na pinagdadaanan ng ina niya, mailabas lang siya. Parang pinupunit ang puso ni Nicole. Nahirapan ka rin po sa panganganak sa akin. Sambit niya habang nakayuko at tumutulo ang kanyang mga luha. Salamat po kasi nandyan kayong lahat para kamustahin ako. Ginagabayan ninyo kami ni Drago at talaga naman pong napapagaan ang buhay namin. Hindi naman dapat umiiyak, dapat masaya. Sabat ng ina ni Drago na tumutulo na ang luha. Tinuyo na niya ang kanyang mga luha upang matigil na at maging happy na lang. Malusog naman ang anak nila ayon sa doktor. 3 araw lang siya sa ospital ay nakauwi na rin siya. Ngunit hindi siya sa Malacanang tumira, kundi sa binili nilang mansyon para pag natapos na ang termino ni Drago ay dito na sila tumira ng sarili nilang pamilya. Sa ngayon, inanamunan niya ang kasama niya at ang 2 helper na kinuha nila. 7 taon na ang lumipas. Natapos na ang termino ni Drago at may bago ng halal. Hindi na tumakbo kahit anong posisyon sa gobyerno ang asawa niya. Ito rin naman ang gusto ni Nicole, ang maging peaceful ang pagsasama nila at malayo sa mga reporters. Ayaw ni Nicole na maging bukas na libro ang buhay nila, kaya naman, kahit di niya ito sabihin sa asawa niya, alam nito. Malakas na napasigaw si Nicole nang biglang tumakbo ang anak niya. Madapa ka anak! Malakas naman ako mami eh! Natawa si Drago habang kinaraga ang anak nito. Sandugo, makinig ka kay mami okay? Tama ng takbo, time to eat na. Si Drago na ang sumaway at nakinig naman ito. Nasa farm sila ngayon upang mag-picnic na rin at bisitahin ang mga alaga nila. Hindi sila regular sa farm, pero may nakatira naman dito upang mapanatili ang kalinisan dito. Dinadalaw lang sila dito pag walang pasok ang anak nila. Sa ngayon naman, parehas na silang tumigil ni Drago sa trabaho. Nakafocus na lang sila kay Sandugo at sa plano nilang bigyan na ito ng kapatid. Masasabi ni Nicole na kontento na talaga siya. Ang tanging hiling na lang niya ay pag-iingat at malusog na pangangatawan para sa anak at asawa niya. Sa tagal naman ng pagsasama nila, wala naman na silang naging away na malala, kundi tampuhan lang na di naman tumatagal. Ipaglalaban niya ang pamilya niya sa kahit na sino. Palagi siyang nakahanda para sa mga magtatangka. Ngunit masasabi naman niyang wala naman ng problema kahit pa alam niyang madami pa silang pagdaraanan.